Habang patuloy na umiinit mga kapatid ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, muling naglunsad ng panibagong missile strikes ang Iran na tumama umano sa ilang lungsod ng Israel, kabilang ang Haifa. Ayon sa mga ulat mga tol, ginamit sa pag-atake ang K-Bar series ballistic missiles na kayang tumama sa target hanggang 2,000 kilometer mga kapatid, ganun kalayo yung kayang marating, no? So sa video na to mga kapatid, pag-usapan natin kung gaano kalala ngayon ang sitwasyon at ano ang epekto nito sa rehiyon at kung papunta na nga ba ito sa mas malaking digmaan. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Disclaimer, lahat po ng mga pag-uusapan nating balita ay hindi galing sa akin. Hindi ako ang magbabalita sa inyo. Tayo'y sabay na manonood ng balita mula rito sa WION. Yan ang ating source. Sabi rito, Iran strikes back. Iran fires deadlier K-Bar o K-Bar missiles at Israel. No, tinamaan daw ang Haifa. Ayan, no, Haifa hit. No, so para sa mga maka-Amerika at maka-Israel, yan ay etong report na panonoorin natin ay mula sa WION. At kung minsan naman nagre-reaction tayo naman na pabor naman sa Israel at sa Iran o para naman sa mga maka-Iran, eto naman ay pinapanood natin at nagbibigay lang tayo ng reaksyon. Kasi dalawang klase ng audience ang nanonood sa atin eh. Isang maka-Iran at ang isang maka-Israel at maka-Amerika. So ngayon, medyo maka-Iran etong balitang ito mga tol. Dahil tinamaan daw ang Israel, etong Haifa na ang gamit ngayon ng Iran is etong tinatawag na K-Bar. No, ang K-Bar missile, also known as Khorramshahr 4, ay isang medium-range ballistic missiles na kayang magdala ng isang warhead na umaabot sa bigat na 2 tons. Oo, 1 to 2 tons mga kapatid ang kayang dalhin nun. So ito, panoorin natin mula rito sa WION. Samahan ninyo ako. Ito galing sa ano to sa Iran, yung mga ganito karaming missile. Kasi ang Israel kapag umaatake sila mga tol, hindi ballistic missile ang ginagamit nila eh. Mga airstrike talaga mula doon sa kanilang mga doon sa kanilang mga fighter jets. Tapos ang Amerika naman ganun din. Minsan nagpapakawala sila ng mga ballistic missile pero mas madalas gamit nila yung mga B-2 bomber, mga ganun. Iran, marami silang ganito ballistic missile. Minsan drone. O mas madalas drone. Marami nga nagko-comment sabi gawa mo naman ng reaksyon ngayon, durug na Israel, sabing ganon. So eto mga tol, ginagawa natin ng reaksyon kung ano yung masasagap nating balita. Okay? Kasi hindi ako pwede magbigay ng balita sa inyo kasi hindi naman ako taga doon. Umaasa lang tayo sa mga media. So ito, Israel ba yan? Ito, Iran to, Iran. Well, the skies over West Asia are turning more dangerous by the hour, and this is due to the US-Israeli war on Iran. American and Israeli jets are hammering Iranian targets with relentless strikes, but Iranian forces, they are fighting back. So habang binabakbakan daw ng Amerika at saka ang Israel etong Iran, pumapalag daw ang Iran at talagang nag-i-strike sila pabalik. With increasingly heavier and deadlier missiles, which are punching through defenses. And this won't stop anytime soon. At least that's what Iran is saying time and again. Iran has announced that it will no longer launch missiles with warheads weighing anything less than 1 ton. So the bombardments seem set to escalate. Here's So ang sabi ng Iran ay hindi na daw sila magpapakawala ng kahit na anong ballistic missile na mas mababa pa sa 1 ton. Ibig sabihin 1 ton pataas ang ilo-launch nila. Hindi na sila maglo-launch ng mga mahihina. No, ayun sabi less than 1 ton. So the bombardments seem set to escalate. Here's the report. Take a look. So mukhang mas magiging matindi ngayon ng bakbakan dito.
Ito sa Iran. bombardment has been relentless. American bombers and Israeli fighter jets have been pounding Iran for days, striking military bases, command centers, and missile facilities across the country. Explosions have rocked Tehran. Smoke columns have risen over strategic sites. So itong mga pinapakita ngayon, puro sa Iran to mga tol ha, itong pinapakitang mga footage. Warplanes have hit multiple oil depots in and around Tehran, Ayan o, sa Tehran to. igniting huge fires and sending thick black smoke across the skyline. These are images from Tehran showing the devastation. In addition, last night we attacked fuel depots used by the regime's military forces and used to operate military infrastructure. In the past 24 hours, the IDF has attacked more than 140 targets of the Iranian regime using more than 900 munitions. Pati oil depot ng Iran no, tinarget na rin nila. Washington calls it a campaign to cripple Iran's war machine. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has promised many surprises in the next phase of the war. But beneath the roar of airstrikes, Iran has been preparing its answer. Well, sabi nga ng Iran, kaya daw nilang tumagal hanggang 6 months. Kahit tumagal pa daw ng 6 months itong labanan na to, handa daw sila. Sabing ganun. So parang baliwala sa kanila itong pambobomba ng Amerika at ng Israel kasi nakakapalag pa rin sila. Ibig sabihin, hindi pa rin natatarget o hindi pa rin tinatamaan ng Israel at Amerika yung kanilang mga missile launcher kasi nakakapagpalipad pa sila eh. Sirens screamed across Israel as air defense systems scrambled to respond to a new wave of Iranian ballistic missiles. These are now routine barrage. Routine Iran's barrage. Islamic Revolutionary Guard Corps says it fired some of its most advanced missiles including the Khyber Shekan missile, the Imad missile, and the Qadr missile. Ba't iba na? Iba-iba na yung mga missile na pinapalipad ngayon ng Iran. Well, sabi nga nila, hindi na daw sila maglo-launch. Ito sa Iran to mga tola, sabi ng IRGC, hindi na daw sila maglo-launch ng anything less than 1 ton. No, yung mga ganong kabababang missile, hindi na daw nila ilo-launch yun. Yung mas malalaki na, mas malalakas na ang ilo-launch nila. Katulad nitong Kebar missile, also known as Khorramshahr 4. Ito isang medium-range ballistic missile capable of carrying a large warhead and striking targets up to about 2,000 kilometers. So medyo may kalakihan to mga tol. At up to 2 tons nga daw ang kayang bitbitin itong missile na to. Our arsenal of heavy missiles, ballistic and cruise missiles, as well as various drones and attack vessels have been supplied in line with the requirements of a large-scale and prolonged war. According to Iranian statements, several of the missiles carried cluster warheads designed to scatter multiple explosives across wide areas after impact. Yun yung mga cluster bomb. The smaller multiple warheads makes interception far more difficult. Analysts say the barrage appears carefully planned. So mas malawak ang kayang patamaan nun yung cluster na yun. No, mas mahihirapan yung mga mas mahihirapan yung mga interceptor ng Israel kasi nga yung cluster bomb. Siguro alam nyo naman na kung ano yun di ba? Yung marami pang bit-bit na iba't ibang missile at mas malawak yung kaya niyang patamaan. Some missiles fly high and fast, others maneuver during the phase of flight. The aim is to overwhelm Israel's layered air defense network, and in some cases, the missiles are getting through. Since February 28, Israel and the US claim to have struck over 6,000 targets across Iran. They say that the attacks have severely depleted Iranian missile and drone facilities. But with every new strike, Iran shows that it still has the firepower to inflict damage. So sinasabi ng Israel at saka ng Amerika is na-deplete na nila. No? Iba napasabog na yung mga underground missile facilities ng Iran. Yun ang sabi sa report. Pero kada nagla-launch ng missile ang Iran is parang ipinapakita pa rin nila sa Israel at saka sa Amerika. Hello, andito pa kami, marami pa kaming ganyan. Kumbaga, tulad nga nung sinabi ko nung nakaraang reaction video natin mga tol. Diba? Mula nung maupo si Khamenei, sa interview nga sinabi niya, the worst enemy niya is West, diba? Amerika. Talaga napaghandaan na nila to. Alam nilang darating ang isang araw na magkakaroon ng ganitong klaseng labanan. Diba? Hindi ito bago lang mga tol. Matagal nang magkalaban to.
Hindi ito bagong sumiklab lang ngayon. Matagal na nilang pinaghahandaan to. Siguro mga 10 to 20 years na nilang pinaghahandaan to. So siguro lahat ng strategy nila. Bagamat mga kapatid, hindi natin nakikita na ganun sila kalakas dahil nga, alam nyo na, may sanction sila. Hindi nila na-upgrade yung kanilang Air Force, 'di ba? Yung mga fighter jets nila hindi ganun kalakas, hindi katulad ng sa Israel at saka sa Amerika. Pero na ano sila mga tol, nagawa nilang mapalakas yung kanilang mga ballistic missile tapos yung mga drone na yun yung tumatama sa mga target nila. Bureau Report Beyond World is One. Alright mga kapatid, so eto na nga. Ang sabi rito sa balita ay tinamaan daw ng Iran ang Haifa. Yun ang sabi rito mga kapatid. Yan ay galing mismo sa ating pinanood dito pero hinihintay ko nga kanina yung video Anyway, pwede ka magbigay ng reaction, pwede ka magbigay ng iyong komento, ano ang iyong masasabi dito sa ating napanood ngayon, no? Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.